At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa gobyerno, isang matapang na hakbang ang ginawa ni Vice Presidente Sara Duterte. Nagpatawag siya ng press conference para diretsang batikusin at kumpirmahin ang umano'y mga ginagawa ni na Senadora Risa Hontiveros, Castro at Bukoy. Laglagan na ito ang sigaw ng publiko matapos ang press conference na isinagawa ni VP Sara Duterte kaninang umaga sa Davao City. Sa nasabing press con, hindi na nagpaikot-ikot pa si Duterte at pinangalanan sina Hontiveros, Castro at Bukoy bilang umano'y nasa likod ng coordinated demolition job laban sa kanya at sa ilang opisyal na kasalukuyang administrasyon. Aniya, sapat na ang pananahimik at panahon na raw para ibunyag ang mga totoong nagaganap sa loob ng politika. Alam ng taong bayan kung sino ang gumagawa ng intriga at nagsisindi ng apoy sa gobyerno. Hindi kami mananahimik kung ang layunin nila ay sirain ang pagkakaisa at manira ng reputasyon gamit ang media at peking impormasyon. Pahayag ni VP Sara. Samantala, nananatiling tikom ang bibig ng kampo ni Senadora Hontiveros, Castro at Bukoy sa mga akusasyon. Si Bukoy naman ay naglabas ng maikling pahayag na tumatangging may kinalaman siya sa anumang demolition job. Abangan sa mga susunod na araw ang magiging tugon ng Senado at Palasyo sa patuloy na bangayan ng mga opisyal ng gobyerno. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Utak niyan. Puro pulbos na utak niya sa kakasingot niya ng pulburon. Di ba? Wala na utak si Marcos Jr. Ang bumubulong na lang sa kanya, umuorasyon sa kanya, alam niyo kung sino? Si Boying Remulla. At ang magbebenepisyo kung sakaling makulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte o matanggal sa pwesto si Vice President Sara Duterte, hindi naman o mga Marcos, mga Remulla. Maniwala ho kayo sa akin, mga kababayan. Bakit? Pagka naupo si VP Sara bilang presidente, sino unang tatrabahuin ng mga yan? Sinong unang matatrabaho? Sinong unang sisilipin na trabaho at makikita ang mga kapalpakan? Sigurado tayo dito, 100% DOJ. Marami yung kabalbalan na ginagawa ang Department of Justice ngayong mga panahon na to. Kaya talagang has tuloy, as much as possible, hindi makauwi sa Pilipinas itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun yung mga kababayan. Kung gusto nilang meron na mangyari kay Tatay Digong doon, di ba? Nakakalungkot ba nung isipin? Parang yun talaga atang endgame nila na hindi na nila pauwiin dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng, di ba? May enerhiya, ika nga. Hindi na makakapagsalita. O kung sakaling mangyari yon, at lagi ko sinasabi dito, ang tadhana merong plano. At kung ano man ang plano ng tadhana, base sa aking nanonostra, sa aking nakikita, paborable ho lahat yun kay VP Sara. Tuloy ko natin. Ano pa ang sinabi ng palasyo kaugnay ng mga testigo laban kay dating Pangulong Duterte? GV, malinaw yung sinasabi ng palasyo, kapwa Pilipino ang mga tatayong testigo tungkol dito sa EJK issue o yung kaso na isinampa laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kapag kapwa Pilipino, kailangan daw itong tulungan. Ang sinasabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang sinasabi naman daw ng Commission on Human Rights ay katulad din ng stand ngayon ng gobyerno na kahit na ano pang circumstance nitong testigong ito, mapa-abroad man, mapa dito sa Pilipinas, kailangan silang bigyan ng proteksyon. At ito rin naman daw ang gustong mangyari ng Pangulong Bongbong Marcos, ang masiguro na mabigyan ng hustisya ang sino man na dapat makatanggap ng hustisya. Although sinasabi nga niya na hindi naman direktang nakikipagtulungan ang Malacanang sa International Criminal Court, kahit pa binibigyan o bibigyan ng proteksyon ng Department of Justice ang mga testigong ito. Narito ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro. It can be said that it is indirectly cooperating with the ICC, but the primary intention of the government is to help the victims. And Madam, indirectly, directly, the time na nagbigay kayo o tumulong kayo dyan, nakikipag-cooperate kayo. Ganun ho yan. Pwede naman, hindi, wala kaming pakialam dyan. Mga pribado yan. Kung gusto nila magpunta sa ICC, nasa kanila yan.
pwede nyo naman itago. Kaso, inuna mo mga kadaldalan mo. Inuna mo pagiging, meron tawag si VP Sara dito sa alin na to. Inuna niya yung pagiging, 80-80 niya. Pwede mo naman itanggi. No, hindi namin gagawin yun. Kaso naluto na nitong si Bonjing. Di ba, sinabi niya, ililipad namin. Pinangangalandakan talaga. Ililipad namin. Kami dito, protektado namin. Yung 2 hanggang sa 3 testigo laban kay Digong sa ICC. Ililipad namin sila. Anak ng toko ngayon. Ito, na-corner itong si 80-80. 80-80 yan. Kung merong 50-50, ito matindi ko ito mga kababayan. 80-80 to. Diba pagka sa hospital, 80-80 na yun. Hanap, iiling na yung doktor. Ako, 80-80 na tayo. O kaso ito, matindi mga kababayan. Ay, 50-50, diba? Iiling yung doktor lang ngayon. 50-50 na to. Pero itong si Auntie Claire, mas malala ko ito mga kababayan. Pagka yung doktor sinabi niya na 80-80 yan, diretso yan sa bataan, maribig. Kaya ka, Auntie Claire. Pwede niyong itanggi yan. Kasi sinunugo sila nitong si Bonjing. Protektado namin, ililipat namin. Government money, yung buwis ng sambayanan, ang pinangpoprotekta namin. Mga sinto-sinto talaga, lalakas ng mga tama. And the weaknesses of the victims to get the justice they need. Yeah. At Maricel, may komento na ba ang palasyo sa pagtanggi ng gobyerno ng Australia na kupkupin ng dating Pangulo sakaling mapagbigyan ng ICC ang kanyang interim release? Ayan, mamaya pag-usapan ho natin yan. Isa na naman tumataging-ting na fake news yan galing sa social media. Wala akong request na doon tutuloy si Tatay Digong. Galing na ho mismo kay VP Sara. Pinapaandaran lang kayo. Pinapaandaran lang kayo. Kumagat naman kayo. Wala akong request ng interim release o yung host ng Australia si Tatay Digong. Wala akong ganong request. Okay? Maliwanag pa ho yun sa sikat ng araw. Grabe. Ganyan naman ho talaga mga kababayan. Talagang sinusubukan ho nilang habulin, pigilin lahat ng pwedeng mapipigilan, lahat ng pwedeng malalapitan para hindi lamang makalaya itong si Tatay Digong. Sobrang nababasag ho yung puso natin pag nare-realize natin na pagkatapos ng lahat ng binigay na yun ni Tatay Digong, yung dugot pawis niya para maprotektahan ang ating mga kabataan. Ito yung susukli ng mga walang yung Pilipino. Binenta ho talaga Binenta ho para ho itong panahon nitong si Jose Rizal, no? Para panahon ng ayaw ko ikumpara doon sa panahon ng Panginoong Jesucristo kasi iba yun Yun na lang ho sa mga bayani natin kung paano pinagkaluno ng kapwa nila Pilipino sa mga Amerikano, sa mga Espanyol, di ba? Mga yan ho talagang literal na mga traidor sa bayan, yung mga nagpakulong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diyan sa Dahig, Netherlands. Sila ho yung mga Judas na nagpapanggap na akala mo talagang mga santo guys, si Flather Pabi, naalala ko na naman Jiggy, sa ngayon wala pang ibinibigay na komento ang Malacanang tungkol dun sa sinasabi na pagtanggi ng pamahalaan ng Australia na tanggapin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Although matatandaan natin na nitong mga nakalipas na araw ay tinatanong din ng Malacanang Palace si Vice President Sara Duterte kung ano bang maging layunin niya sa pagbisita dyan sa Melbourne. Kung personal ba ito o pang-official daw na function ang ginawa dyan ni VP Sara, because if it's official function, obligasyon daw ni VP Sara na magpaliwanag sa taong bayan kung ano yung kanyang mga accomplishments. Maliban dyan, wala nang idinagdag na pahayag pa ang Malacanang sa ngayon. Chigi? Anong reaksyon ng Malacanang sa payag ni VP Sara na hindi siya pro-China at wala siyang kinikilingan na kahit anong bansa? Alam mo, ang sagot dyan, Gigi, ni Undersecretary Claire Castro, ang sigurado raw siya si Pangulong Bongbong Marcos pro-Philippines. At kapag daw pro-Philippines... Hindi pro-Philippines. Kung pro-Philippines si Marcos Jr., pinakasimpleng paliwanag, pinaka-ebidensya na hindi pro-Philippines si Marcos Jr. Una sa lahat, hindi siya magdaragdag ng mga bagong EDCA site sa Pilipinas. Dahil yung mga EDCA site na yon hindi para sa interes na sambay ng Pilipino. Yung purpose ng mga EDCA site na yon hindi para sa sambay ng Pilipino. Kaya doon pa lang sa pagtatayo, pagdadagdag dito kay Ed Caboy, dito kay Gibo Chodoro. Lahat may bumubulong pagdating sa justice, pagdating sa EDCA, si Boy EDCA, si Gibo Chodoro.
Kung talagang pro-Philippines ka, hindi ka maglalagay noon. Kasi wala naman tayong kalaban na bansa. Nakita niyo ho ba yung mga nangyari sa gitnang silangan? Yun ho, sana wag mangyari sa atin yun. Nakita niyo yung nangyari sa Qatar, yung ginawa ng Iran sa Qatar. Nakita niyo, hindi sila kasali doon. Pero dahil meron mga base militar ang Amerika doon sa Qatar, anong ginawa ng kalaban ng Israel, Iran? Pinaliparan din ho nila. Binanatan din ho nila. Hindi nila kalaban yon, kakampi nila yon. Ano rin yun, kumbaga yung mga Muslim, Arab, magkakasama yan eh. Di ba? Kakampi nila, kumbaga magkakamag-anak yung mga yan. Diyan sa gitnang salangan. Hindi nila kalaban ng Qatar, pero binanatan nila. Kasi dahil dun sa kaisa-isang dahilan na merong base militar doon ang Amerika. Sa Pilipinas, napakarami ho natin doon. Ngayon ang tanong doon sa nitong si Jiggy, kay Maricel, na pro-Philippines ba itong si yung sagot. Kaysa sabi daw ni Claire Castro, ang sigurado pro-Philippines si Marcos yun. Kasinungalingan, kung pro-Philippines ka, di ka maglalagay, di ka magdaragdag ng mga bagong EDCA site sa Pilipinas. Dahil pagka nagkagipitan, yaan ang tatargetin ng mga kalaban ng Amerika. Yun pa lang mga kababayan, masasabi na natin siguro pro-bangag si Marcos Jr. Pero pro-Philippines, ni minsan hindi ho nangyari yan. Malinaw din daw ang posisyon ng Administrasyong Marcos na kahit anong mangyari, wala siyang isusuko na anumang teritoryo ng Pilipinas sa kahit na anong bansa. Siguro ngayong mga panahon na to, hindi na natin itutuloy yan. Kasi kung si Claire Castro rin lamang ang magsasalita, puro kabalbalan yan, nga. No, hindi ho tayo dyan. Hindi naman siya mabubwisit tayo. Kaya yung first video natin, lang na matitrigger tayo kagad. Hindi. Pagka si Claire Castro, nga, garbage in, garbage out, sabi ni BP Sara. Meron nung bagong pangalan si Claire Castro ngayong mga panahon na to kay BP. Mamaya ko natin niya. Pagdating sa pagiging pro-Philippines, wala nang naging mas pro-Philippines pa sa mga Duterte. Yan ang sigurado ko. Hindi ito dahil pro-Duterte ako, kung ano pa man Sa pagsubaybay natin sa politika, mula kay Gloria Macapagal Arroyo hanggang kay Panot, wala pa ho tayong nakitang naging presidente na kung saan kahit pa paano nakakita tayo ng katiting o kakarampot na pagbabago sa Pilipinas, at yung administrasyon na yun kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi sapat pero may nagawa. Hindi ko sinasabing naging langit ang buhay ng mga Pilipino panahon ni Digong. Ang sinasabi ko, nakaramdam tayo ng pagbabago. Kaya dito nakikipaglaban tayo para dito sa ali na to. Magkakulay pa kami ng damit. Madam, bata mo si PH update. Yan sinasabi ko sa iyo, madam. Bata mo ako. Ito, umpisa na natin kay Tatay Digong. Interim release in Australia because in the first place, there is no application for interim release in Australia. Claire Castro, 80-80 ka na ba ito? 80-80 ka na talaga. Yan yung sinasabi ko sa iyo. Pagka 50-50, iiyakan na yung pagkita ko yung 50-50 na siya. Ganon di ba? Pero pagka tayong humatol dyan, 80-80 yan, nako Maribeles siya nga abot. Kailangan niyang itapos sa Maribeles, 80-80 yan Ibig sabihin, meron ng tama yan. Kakatira ho siguro nila ng pulburon. Bill Montalvo, News 5. Mike, please. Grabe, ang ganda ni BP, no? Ito talaga si BP, sobrang ganda. Palakpakan, nakikita ko lang tong si BP. Kunyari, pag nakita ko si Claire Castro, yung parang nagiging makulimlim ang buhay ko, yung tipong, pag nakita mo sa balita, kaaga-aga makikita mo yung mukha ni Claire Castro, parang ang dilim. Yan silang bangag, yan sila. Pagka nakita ko si BP Sara, sunshine ang nakikita ko, yung tipong lumiliwanag ang buhay, di ba? Yung parang may pag-asa pag nakikita ko yung pagmumukha na yan. Iyan, pagka naging presidente yan, ito sasabihin ko sa inyo mga kababayan, yan ang magiging architect ng ating foreign policy. At kung yan ang magiging architect, sigurado pro-Philippines ang mangyayari dyan. Hindi pro-China, hindi pro-America, hindi pro kung ano pa man, pro-Filipino. Kung sakali bang kakampi ako dito sa China,
interest ng Pilipino o poprotektahan ko, doon ako. Kung sakali bang kakampi ako sa Amerika, interest ng Amerika ang magiging pabor ako, hindi ako kakampi dyan. Interest niya yan eh. Makikipagkaibigan ako sa China, uunlad ang ekonomiya ko, dadami yung mga turista ko, mga kababayan, wag na ho natin pagnasahan yung mga nasa Western people, ika nga. Yung mga nasa Asia na lang, yung mga Japanese, yung mga Chinese, yung mga Taiwanese, yung mga karatig bansa lang natin. Kung naging safe ang Pilipinas at naging, ika nga, kapunta-punta, yung naging attractable ba, magaling yung ano natin, yung tourism natin. Yan pa lang ho, hindi ho natin maka-accommodate yung mga yan. Sa sobrang dami niyan. Sinasabi ko sa inyo, sobrang dami yun yan. Kaso, ano lang talaga, palsipikado lang yung ano natin. Kung yan ang maging kaibigan natin, yun talaga, interest ng Pilipino ang tinutulak natin dyan. Kaso, interest nga ng mga Amerikano ang tinutulak ng administrasyon na to. Kaya lahat ng karating bansa natin, kung pwedeng awayin natin. Basta ano lang tayo, edka lang tayo ng edka. Walang nga talaga. VP, yung statement mo na ayaw mong titigin mo, bobo na ang nasa administration. Sinabi ng palasyo na emosyonal ka dapat ay pasaying pa na when emotions are high, intelligence are slow, but never speak out of anger. No, I'm not angry. I'm just stating a matter of fact. Yan. Hindi ako emotional. Nakita niyo naman ako kung paano ako maging emotional. Hindi pa ako umaat. Pag naging emotional si VP Sara, alam niyo naman ginagawa niya. Nag-hire na ako ng ganito. Yun ang emotional na Sara Duterte. Pero hanggang di tayo maabot doon, hindi pa si emotional, kayo naman taga-palasyo. Madam, ginagaslight ka lang. Abot doon. I'm just stating a fact that really kulang-kulang yung brain cells ng mga taong nagsasalita para sa administration. Diba sabi ko na sa inyo, 80-80 ang mga yan. Kulang-kulang mga brain cells ng mga yan. Galing na mismo kay VP eh. Pag naging presidente yan, tulungan natin sila, VP. Pagawa tayo ng bahay na maraming doktor. Yung doktor sa utak. Yun, mga psychology ba yun? Pasok natin lahat sila doon, tapos lagyan natin ng kulay puti na damit. Yung mahaba yung manggas, tapos itatali natin sa bewang nila. Nakaganyan sila. Kasi baka mga gat pati bibig lagyan natin ng tali. Rehabilitation center para sa mga 80-80 pag nanalo si VP. Number 1 yan. Follow-up, VP. Diversionary tactics mo lang ang statement mo na ikaw ang frontrunner sa 2028 election at gusto kang pabagsakin ng administration. Oh, of course not. So, let's just say na diversionary tactic ko yung yung presidential elections for 2028. Hypothetically, ganun yon. So, lumipat tayo sa ibang rason kung bakit nila ako atakihin. What they are doing is what is called political scapegoating. Kapag walang nangyayari sa administrasyon mo at walang ginagawa yung principal o yung presidente, ang gagawin nila is magtuturo ng ibang tao. Kapag merong question sa kawalan ng ginagawa ng administrasyon, ang gagawin nila ay magtuturo sa ibang tao para nawawala yung tanong at para nagugulo ang mga tao. That is a classic political scapegoating. Example of which is noong lumabas yung tanong sa blanco sa national budget natin. Mainit na ang tanong, bakit may blanks sa national budget? We are operating on an unconstitutional budget. Anong nangyari? Nagkaroon ng extraordinary rendition kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Idagdag na natin doon ang personal scandal
ng member ng First Family doon sa United States of America. Anong nangyari? 3 days after, merong nangyari na extraordinary rendition o pagkuha kay dating Pangulong, sapilitang pagkuha kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa ating bayan at dinala siya sa the Netherlands. Noong sumabog ang People's Initiative, yung kagustuhan nila na i-amenda ang konstitusyon para mapahaba yung kanilang mga termino at para burahin ang opisina ng Vice President at lumipat tayo sa parliamentary form of government kung saan Prime Minister lang ang ini-elect at hindi siya by popular vote, by members of parliament only. Anong ginawa nila? Nag-file sila ng impeachment dahil mainit na yung mga tao. Doon nagsimula yung "we are not for sale". So that is political scapegoating. Yung wala kang ginagawa, so magtuturo ka na lang ng ibang tao para makalimutan yung kawalan ng proyekto, kawalan ng programa, kawalan ng kaayusan sa ating bansa. So, assuming hindi totoo yung sa presidential election sa 2028, klaro naman sa timeline kung paano Di na tayo sa segue, dire-diretso nyo na lang kung pakinggan yung mga sasabihin nito. nila ginagawa yung pag-atake ng kanilang political opponents para makalimutan ang kanilang mga kabalbalan. Kanilang mga kabalbalan. Ayos yung mga selection of force mo, Bibi Sara, gusto ko yan. Mga kabalbalan. Galing. Sinabi ng I like it a lot. kung totoo daw ng official business ang mga biyahe mo sa ibang bansa, obligasyon mo daw na magpaliwanag sa bayan kung ano yung naging accomplishment mo dito at kung sino yung nakasama mo sa biyahe at sino-sino rin ang gumastos sa biyahe. Opo, yan yung example ko sa inyo na bobo talaga. 'Di ba? Hindi nga official business yung kasi Napabuntong hininga na lang si Bibi. Yang si Claire Castro, mapapagod ka lang sa kakasagot. Walang hindi naman pwedeng di sagutin ni BP. Alam ka naman sabi niya, next question. Yung kailangan sagutin ni BP. Kaso ang sagot niya, ito na nga mga kababayan, malupit. kailangan ko pa ba mag-explain? Sige, kailangan ko mag-explain ito, no? Kasi ang kausap mo medyo mahina, diba? So, sige. Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, yan yung official business. Kapag hindi mo ginagamit yung pera ng gobyerno, mag-leave ka at yan yung personal. Okay? Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, official business yan, kailangan mong mag-report. Magsabit ng report. Kapag personal siya at walang gamit ng pera ng gobyerno, hindi mo kailangan mag-report. So, ganun lang yan simple. Na kailangan ko pa i-explain. At ito po yung example ko o solid proof na ano ba ibang term ng bobo? Pero yung mga mas magandang term ng bobo. Magandang term tayo. Iba pa. Ano daw? Sa Bisaya, sa gani, ng bugo gani. Bugo. Yan. Pero sa kuan, sa Bisaya slang, sa ang bugo. Oplok. Mas worse. Hoy, uplok, mga uplok! Wala nga yung tawag natin kay Claire Castro, uplok. Nasa bubo eh. Yung medyo maganda pakinggan pero
nagsasabi ka pa rin na bobo. Off-lock na lang, wala maganda yun. Slow? Hindi, off-lock, anong slow? Slow kasi hindi siya bobo slow. Siya hina lang, no? Ano pa iba? Bobo na lang. Hindi, off-lock na lang. Diba? Yan yung example ko. Kita nyo, kailangan ko pa explain. Nakakahiya na yung ginagawa nila. Sa totoo lang, as a Filipino, I am truly embarrassed with what is happening in our country, especially coming from the administration. Last two questions, VP. Yes, Ma'am Aimee, please, Mr. Mayor. VP. Okay. Good afternoon, VP. The last election, it was, I think, Sabo, Sara and Bongbong. Ngayon may lumalabas na Sabo. That's Sara and Bongbong. May possibility ba talaga, and you top the latest survey, as you the contender of the presidential race, and also Senator Bongo as your vice or running mate. Is this possible? And what's Aga your naman yan. confidence? Well, sinabi ko kanina, no, may nagtanong din niyan kanina, galing kami sa Igapos. Masyado pa kasing malayo yung 2028 Correct. para natin Totoo yan. basihan yung surveys. Ang pinakamaganda kasi na survey na basihan is yung kung pag nakikita mo na kung sino yung mga official candidates ng certain position. Yun yung pinakamaganda na tingnan na survey kasi kandidato na sila lahat. So maganda na yung spread ng numbers. So masyado siyang malayo for 2028 and hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. In fact, by my experience, and we saw this as well with in 2016 with former President Rodrigo Duterte na very last minute yung decision niya. Yung sa akin naman was change of not really a change, no, but I ran for a different position. So antayin na lang siguro natin yung mga surveys kung saan nakikita na talaga natin kung sino yung mga kandidato for president. Thank you, Ma'am Aimee. VP, last question. Yes, sir. Sir, use my VP, ano po yung masasabi natin sa ating current government na everybody is worried na po sa nangyayaring kaguluhan sa ibang bansa, especially may mga OFW po tayo nila sa Iraq at saka sa Iran. But still, they are thinking of politics pa rin po dito sa ating bansa. Nakakalungkot dahil as I said, ganyan, no? Scapegoating yung ginagawa. Delikado na yung buhay ng ating mga kababayan doon sa mga bansa na apektado ng kaguluhan sa Middle East. Pero somehow wala pa rin tayong nakikita na concrete plans and actions from the administration on how they will process the repatriation of those who want to come home or how they will give protection to those who want to stay in the Middle East. Yan po yung Sana ngayong nagkaroon ng di ba nagkaroon na ng ceasefire. Sana ngayong ito i-capitalize ng pamahalaan itong opportunity na to para yun na talaga yung tipong ilipat na yung mga OFW natin. Kasi lang yan yung tipong temporary lang yan. Di ba tayo pagka Christmas sa mga makakaliwa, nagkakaroon din tayo ng ganyan. Pero after noon, doon sa kung gaano lang katagal yan, babalik na naman sila sa bakbakan. Kumbaga, replenish lang itong kabilang kampo, replenish lang sila ng mga arsenal nila. After that, balik na naman. So,
para hindi nagagahol lang kasi bagay mga ano pala tong mga to no, mga 80 na tong mga to, kaya kahit anong explanation, kahit anong rason na ibigay mo sa mga yan, di naman maiintindihan. Wag na nating ano yun, wag na natin subukan paliwanagan na gamitin tong pagkakataon para ma-repatriate na o mapauwi na yung mga gusto umuwi, yung mga gusto magstay, bigyan ng lugar doon sa doon sa bansa na yun, na kung sakali magkaano, diyan namin kayo hugutin. Ano mang oras magpunta kayo diyan, hugutin namin kayo at lipad na kayo kagad. Pero parang wala ho tayong makikita na mga ganong klaseng galawan dito sa administrasyon na to. 80 nga, mga uplok nga pala, mga uplok to. Trabaho ng gobyerno, pero hindi natin nakikita yung urgency sa mga galaw nila pagdating sa seguridad ng ating mga kababayan sa Middle East. At ang nagagawa lang nila ay binabalik nila sa impeachment yung topic, binabalik nila sa political persecution yung topic, binabalik nila sa pagbisita ko sa ating mga Filipino communities sa iba't ibang bansa. Doon lang nila dinidirect yung attention nila at hindi doon sa mga totoong problema natin, tulad ng dati ko pang sinasabi, 2 taon na pataas ng pataas yung ng pagkain, ang basic necessities. Tumataas din yung nagugutom. Wala tayong food security plan. Plano pa siguro nila na sumali sa kaguluhan, pero wala man silang iniisip kung paano nila masecure o mapanigurado ang seguridad ng mga Pilipino. Correct. Anong mas magandang term? Uplok. Ano ba ang English sa bobo? Sus, kunwari pa kayo wala kayong chat GPT dyan, ha? Kunwari pa kayo lahat na wala kayong chat GPT, ha? Bulayog sa Binisaya ba na siya? Stupid, no? In English. Slow. Di nga slow, umukulin nyo naman. Kayo ang mga slow eh. That is significant impact on Israel or sa ato ang economy. Tinuod ka? Yeah, Kanus ana? Niya gisulti. Tinuod na niya gisulti niya. Ang ganda ng accent ng Bisaya, no? Ako, hindi ko alam, nasiseksihan ako sa accent ng Bisaya. Lalo na pagka nagsasalita si Bib.